Welcome back, mga katropang matching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para laging updated sa mga video na aking i-upload. Ang pagpapatuloy ng kwento ng Steel Eating Player, dadako tayo kung saan. Patuloy sa pag-uulat ang ika-6 na post tungkol sa kanilang mga casualty at paghingi ng tulong. Ipinabatid ng command center na nakaalis na ang Rapid Response Unit at iniutos sa ika-6 na post na ipaglaban ang kanilang pwesto hanggang kamatayan. Gayunman, lubha ng delikado ang sitwasyon at baka hindi na sila umabot sa pagdating ng reinforcement. Binabagsak ng mga goblin ang pader ng outpost at tinatangkang sirain ang barrier. Natatakot ang mga sundalo sa loob na baka hindi na magtagal ang harang. Bigla na lang natahimik ang paligid. Mga debris at bato ang nagsimulang lumutang sa paligid ng outpost. Nang basagin ng Goblin Shaman ang kanyang magic stone, bumagsak ang mga bato patama sa outpost. Napagtanto ng mga sundalo na boss monster ang umaatake sa kanila. Alam nilang layunin nitong bihagan sila at ailay sa altar habang buhay pa, at ilabas ang kanilang puso upang tapusin ang ritual. Isang sugatang sundalo ang nag-isip kung dapat na ba niyang tapusin ang sarili upang di na masaktan. Habang papalapit na ang ikalawang bugzo ng pag-atake ng Goblin Shaman, may narinig silang boses sa walkie-talkie, may tutulong sa kanila. Inutusan ni Hyunwook ang archer na i-ready ang pana at paputukan ang liwanag sa labas. Paalala niya na gamitin ang fire skill sa pagload ng pana. Sumunod naman ang archer ngunit nagduda kung may magagawa ba ang isang pana sa sitwasyon. Habang naghihintay ng Senadorios, napansin niya ang kumikislap na liwanag. Si Hyunwook iyon, gamit ang flashlight bilang Senadorios habang nakapatong sa goblin. Gumamit siya ng skill upang paaputin ang pana at lumipad ito papunta sa kanya. Tumalon si Hyunwook bago pa dumating ang arrow at tumama ito sa dibdib ng goblin at sumabog. Plano ni Hyunwook na makatipid ng mana sa pamamagitan ng paggamit ng destructive power ng archer. Habang binabato siya ng Goblin Shaman ng mga bato, madali itong naiwasan ni Hyunwook. Muli niyang inutusan ang archer na mag-load ulit at itutok sa liwanag. Pinanood siya ng Goblin Shaman habang patuloy niyang ginagamit ang parehong taktika para patayin ang mas marami pang goblin. Sa di kalayuan, gumagalaw si Private Park Junmo sa mga palumpong. Inutusan siyang hanapin ang Goblin Shaman ngunit takot siyang baka mamatay siya kapag nagpadala siya ng Senadorios. Pinagmasdan niya ang laban kahit sinabi ni Hyunwook na distraction lang siya, parang siya na mismo ang lumilinas sa buong gate. Biglang nakita siya ng isang goblin at tinaga siya. Bago pa siya masugatan, dumating ang bayonet ni Hyunwook at pinatalsik ang espada ng goblin. Mabilis na sumugod si Hyunwook sa kinaroroonan nila at muling ginamit ang flashlight at fire arrow method para talunin ang goblin. Namangha si Park Junmo sa kakayahan ni Hyunwook sa pakikipaglaban at napaisip kung siya pa ba talaga ang dating si Corporal Lee Hyunwook. Iniisip ni Hyunwook kung kailan lilito ang Goblin Shaman, dahil marami na siyang napatay sa mga tauhan nito. Umabot na lang sa 12% ang kanyang mana. Bigla niyang narinig sa walkie-talkie ang boses ni Park Junmo, humihingi ng tulong. Hinuli siya ng Goblin Shaman at ginawang hostage. Humingi ng tawad si Junmo dahil pinilit naman daw niya. Nang ibalik ni Hyunwook ang bayonet sa kanyang tabi, lalong inilapit ng Goblin Shaman ang baston sa lalamunan ni Junmo. Dahil wala nang ibang magagawa, binitawan ni Hyunwook ang kontrol sa bayonet at tinaas ang kamay bilang Senadorios ng pagsuko habang pinalilibutan siya ng mga goblin. Habang handa nang umatake ang mga ito, sinabi ni Hyunwook na dahil kay Park Junmo, checkmate na sila. Gamit ang rifle ni Junmo na nakatutok sa tiyan ng Goblin Shaman, pinaputukan ito. Agad tumalilis si Hyunwook mula sa mga goblin at patuloy na sumugod sa direksyon ng Shaman. Tinawag niya si Junmo at natuwa nang marinig ang sagot nito. Nagpatuloy siyang humabol sa Shaman at pinakawalan ang bayonet sa likod nito ngunit na-block ng leather armor. Sa puntong ito, 9% na lang ang natitirang mana ni Hyunwook. Tumakbo ang Goblin Shaman patungo sa portal upang tumakas. Malayo na si Hyunwook para makahabol.
Ngunit bago pa man makarating sa portal ang shaman, napansin niyang may kwintas ito na gawa sa mga bala. Ginamit niya ang natitirang mana para ipulupot ito sa leeg ng Goblin Shaman at ipinasok ang bayonet para sa huling tira. Sa 0% mana, napagtanto ni Hyunwook na masyadong mahina pa ang kanyang katawan at kailangan niya itong palakasin pagkatapos ng laban. Biglang lamita ang sinag ng liwanag sa langit, isang banal na liwanag na hudyat ng pagdating ng Paladin at ng Rapid Response Squad. Patuloy na hinukay ni Hyunwook ang katawan ng shaman upang kunin ang legendary item. Nang mahukay niya ang adamantium mula sa bangkay, dumating na ang mga sundalo. Inutusan siyang itaas ang kamay at humarap. Sa mga sandaling iyon, nilunok na niya ang adamantium at dugo ng goblin ang natira sa kanyang bibig. Habang inilalagay siya sa stretcher, sinuri ni Lieutenant Soyunha ang paligid. Bukas pa rin ang portal kaya inisip niyang may kalaban pa sa paligid. Nagulat siya na 4 lang na sundalo ang nakatalo sa boss monster at napansin niya ang mas malaking misteryo, pare-pareho ang sugat ng mga goblin, na gawa ng iisang tao. Tumitaw ang system notification at ipinabatid kay Hyunwook na nakuha niya ang isang legendary item. Dahil ito ay enchanted, magkakaroon siya ng mga magic skill na katulad ng taglay ng item. Si Hyunwook ay nagsimulang tumawa habang nasa stretcher matapos niyang makita ang mga notification, magaan ang pakiramdam dahil sa wakas ay naabot na niya ang kanyang mga layunin. Nagulat si Yonha na tumatawa siya sa ganitong sitwasyon. Tatanggap din si Hyunwook ng isang bihirang kakayahan at ngayon ay kaya na niyang matukoy ang lahat ng metal sa loob ng saklaw ng kanyang kontrol. Sa wakas, nakuha na niyang muli ang kanyang kasanayan at nararamdaman na niya ang pag-ugong ng mga metal sa paligid niya. Ipinahayag niya ang kanyang matagumpay na pagbabalik bilang ang Steel Emperor, handang harapin ang anumang hamon na nasa unahan.